Sa chapter 15 po, sa verse 11, tsaka dito sa 7:18-19. Hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nakahahawa sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig, ito ang nakakahawa sa tao. Hindi pa ba ninyo nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inilalabas sa daanan ng dumi? Datapwat ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso nang gagaling, at siyang nakakahawa sa tao. Tanong mo, kapatid. Yung tungkol po doon sa pagkain, ano po ba, may pinagbabawal pa ba ng pagkain ngayon? Yung ipinagbabawal sa Israel na bawal ang baboy, bawal ang hipon, bawal yung mga walang kaliskis, mga seashells, mga kung ano-ano bawal noon, ano. Ngayon hindi na bawal yon sa panahon ni Kristo. Sa Israel binawal yun eh. Basahin natin ang 7:19 ng Marcos. Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Di ba totoo yung sinabi sa salitang ito, nililinis niya ang lahat ng pagkain. Kaya sinabi ni Kristo, hindi naman sa puso pumapasok, kundi sa bibig, tumutuloy sa tiyan, lumalabas sa daanan ng dumi. Ibig sabihin, hindi na bawal yung bawal nung araw sa Israel. Kaya ngayon, pwede ka nang kumain ng baboy, kapatid. Kaya lang, pagka may alta presyon ka na, konti-konti lang. Baka naman lalapangin mo ng lapang. Masama rin naman siyempre yung ikaw laging puro karne kinakain mo, lagi kang busog na busog, ma-overweight ka, baka magkasakit sa puso. Yun ang masasabi ko sa iyo, kapatid. Ang tinutukoy na pagkain doon, yung bawat nilalang ng Diyos, na pwede mo kainin kahit baboy, kahit na baka, kahit manok, kahit halimbawa kambing o usa. Ang utos naman ng Diyos doon sa Levitico Kapitulo 17, bago mo kainin, papatayin mo muna. Eto yon. At sino mang tao sa mga anak ni Israel o sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na manghuli ng hayop o ng ibon na makakain, ay ibubuhos niya ang dugo niyaon at tatabunan ng lupa. Maliwanag yan. Kung kakain ka ng hayop, buhos mo yung dugo, tabunan ng lupa. Yun ang utos. Ang ibinigay na pagkain sa'yo yung hayop. Yung dugo naman, para saan naman yun? 17 pa rin ng Levitico. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubo sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Ayon, yun naman palang dugo, ibinigay ng Diyos para pantubos ng kaluluwa. Kaya yung dugo, sagrado yan sa Diyos, kapatid eh. Dugo ng hayop, ibon, sagrado yan. Yan para pantubos ng kaluluwa. Kaya kita mo nung panahong Israel, pag nagkakasala sila sa Diyos, papatay sila ng tupa, yung dugo nyo lalagay nila sa dambana, sa kanila iaalay, susunugin sa harap ng dambana para mapatawad sila sa kasalanan. Ganon din yung kambing, yung mga baka. Yung dugo nun, pinatutulo nila, nilalagay nila sa dambana. Kaya yung dugo, pantubos ng kasalanan. Nung magkatawan-tao ang Panginoon Kristo, yung kanya namang dugo ang nabuho sa krus para tubusin naman ang kasalanan natin. So nananatili na yung dugo ay isang bagay na sagrado para sa Diyos. Yun ang dapat mong maunawaan.